magdua pa doon, magdua, ay kung anong dua nila, okay? Para, sabi nila, pakinggan at dinggin ng amwat na iyon. Subhanallah. Diba? Tingnan nyo yung mga taong hindi nag-aaral sa Islam. Hindi alam yung tunay na katuruan ng Islam. Ang karamihan sa kanila, sila yung makikita mo sa ganung kalagayan. Bakit? Kasi jahil sa Islam. Mangmang sa Islam, hindi alam ang tunay na katuruan ng Islam. Kailan sila magsisisi? Pag nasa libingan na sila. Doon nila mapagtatanto na yung kanilang mga ginagawa ay taliwas sa Islam. Ang nangyayari din, na pinapayuhan sila ng mga ulama, ang mga pantas ng Islam, pinapayuhan sila na yung mga ginagawa nyo na yan ay labag yan sa Islam. Hindi yan ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yan ginawa ng mga sahaba. Ang mga sahaba, nung namatay ba ang Propeta Muhammad, nagtabarruk sila kay Propeta Muhammad, pumunta sila doon, nagdua, nag-alay ng anuhan, hindi. Nung namatay si Abu Bakar Siddiq radiyallahu an, ang mga ibang sahaba ba, yung anak niya ba na si Aisha radiyallahu anha, nagtabarruk ba doon, humingi ng tulong, pangangailangan niya? Hindi. Yung mga sahaba, di ba, nung pagkaraan, namatay ang mga khulafa, ang mga tabi'in ba, pumunta ba sila doon para humingi? Kasi kung titignan mo sila yung may awla, kasi nga bakit? Pagdating sa iman, pagdating sa ittiba', pagdating sa pagsunod sa Allah at pagsunod kay Propeta Muhammad, sila yung mas higit sa atin. Pero ginawa ba nila yun? Ang mga sahaba, ang ibang sahaba, ang mga tabi'in, hindi nila ginawa. Ang a'immatil arba'a, yung apat na madhab, pumunta ba sila sa mga libingan ng mga awliya, mga salihin, para magtabarruk, maghingi ng tulong doon? Hindi sila humingi ng tulong. Dahil alam nila yung mga amwat na yon ay hindi makakatulong sa kanila. Okay? At ito yung waqi' sa panahon natin ngayon. Okay? Yun yung waqi' sa panahon natin ngayon. Na makikita mo sa mga liblib na lugar. Okay? At sila pa yung nagagalit kapag sila ay pinapayuhan. Pero sa atin, inshallah, sa atin is to mag-relay lang tayo ng message. Kung magalit sila sa atin, hayaan mo sila. At least, ang ginawa mo is pinaabot mo sa kanila. Kung maniwala sila, alhamdulillah. Kung hindi, wa ma alayna illa al-balag. Kung sa atin is magpaabot lang ng mensahe ng Islam. Pero ang hidayah ay nasa Allah pa rin. Okay? Gayon din yung paghingi ng tulong sa mga jin at syaitan. At marami sa mga kamusliman na humingi ng tulong sa mga jin at syaitan. Anong mga halimbawa nun? Yung mga ginagawa nilang mga gayuma, yung mga sabi nilang barang, kulam, yun ay mga naging isilang ng tulong sa mga jin. Sabi nila, bigyan mo ako ng kwan, tulungan mo ako. Sabi niya, kasi meron akong nagugustuhang babae pero hindi ako gusto. Kaya anong ginawa? Dinaan sa gayuma. At yun ay bawal sa Islam. Sabi nila, kuha ka na, sabi niya, ng anumang gamit ng babaeng iyon, kaya buhok niya, at dalhin mo sa akin. Yun ang karamihan. Kasi nga hindi sila nagugustuhan ng gusto nila. Kaya, sabi niya, kung hindi ka makukuha sa santong dasalan, sa santong paspasan, sabi niya, kukunin. Wahada, mamnu', haram. Bawal yun sa Islam, yung gayuma. Tinatawag na, okay? Yung gayuma na yun. At gayon din yung pambabarang, sabi nila, at yung pangkukulam, which is ipinagbawal yun sa Islam. Pero ang nangyari, di ba, ang mga Muslim, sabi nila, lalo na sa mga school, sa paaralan, sabi niya, magbiro-biro dyan. Magaling yan sila mambarang, sabi niya. Mga Muslim yan, sabi niya, marunong yan mangkulam. Baka maglaki ang tiyan mo, sabi niya, lumobo o kaya ngipin mo, sabi niya, sumakit, sabi niya. Okay, magkaroon ka, sabi niya, ng sugat, hindi nagagaling. Okay? Ganon yung ginagawa ng iba. Mangkukulam. Pero naniniwala ba kayo sa black magic? Hindi ko alam si Brother Abdurakib. Black magic, naniniwala kayo? Sihr.
Ano ba yung sihr? Black magic. Itim na karunungan. Itim na karunungan. Totoo ba yun? Totoo hindi? Ay, wasahi. Kaya saan yung, sa panahon? Aywa, kanino pa? Sa panahon ni Abraham, Sulaiman. Aywa, panahon ni, sino pa? Musa. Sa panahon ni Musa alayhi salatu wassalam, nagbalik loob yung mga salamangkero. Nagbalik loob sila nung dinaawahan sila ni Musa alayhi salatu wassalam. So, ibig sabihin, nag-exist na matagal na nag-exist yung sihr na yan. At ang sihr, mubah ba to? Pinapahintulutan sa Islam? Hindi. Okay? Hindi pinapahintulutan sa Islam ang sihr. Kaya wag kayong tawag dito, huwag kayong gumamit ng siher. Okay? Gayon din, actually, yung ibang mga manghula din sabi nila, kukulam, manghuhula. Kasi minsan, ganyan, mayroon silang mga kaibigan. Minsan, minsan kapag mayroon silang sinasabi, talagang totoo rin. Pero mayroon din namang pagkakataon na hindi naman din talaga. Okay? Kasi mayroon silang mga kaibigang mga jinn, mga syaitan. Okay? So, meron silang pero siyempre, yung mga na yon, ang Allah pa rin ang mayroong may mas makapangyarihan siyempre. Okay? So, hindi tayo pwedeng humingi ng tulong sa mga jinn at mga syaitan kung meron tayong mga pangangailangan. Kasi sabi ng iba, ang mga jinn, alam nila kung saan nakalagay yung mga ginto, sabi nila. Treasure daw. Kaya ang gano'n niya, ituro mo sa amin, sabi niya, saan banda yung lugar ng mga naiwan na mga ninuno natin. Yung masita daw. Hingi ng tulong. So, hindi po pwede yun sa Islam, ha? Hindi tayo pwedeng humingi ng tulong sa kanila. Gayon din, hindi pinapahintulutan sa Islam yung paghingi ng tulong sa mga gaibin. Sa mga, ibig sabihin, hindi sila present doon sa kasalukuyan. Ibig sabihin, hindi mo sila kasama, hindi nakikita. Okay? So, yun ay malaking pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sasambahin at ikaw lamang, ibig sabihin, sa iyo lamang kami humihingi ng tulong. Okay? So dito, iyaka nasta'in, ibig sabihin, wala kang ibang paghihingian ng tulong maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Kung mayroon kang pangangailangan, ay dapat mong ihingi lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ang tanong dito, bakit? Bakit ang paghingi ng tulong sa iba na hindi kayang ibigay ang iyong pangangailangan ay matatawag na shirk? Yung paghingi mo ng tulong sa isang tao at yung tao na yon, sa syaitan, hindi naman sila qadir, hindi nila kayang ibigay yon. Okay, bakit siya matatawag na shirk? Ayo. Aywa. Bakit siya matatawag na shirk? Bakit siya mapapaloob sa shirk? Yung paghingi mo ng tulong sa isang tao, sa isang nilikha na walang kakayanan. Tayyib. Ang isti'ana, ang paghingi ng tulong, mga kapatid sa Islam, ito po ay gawaing ibada. Gawaing ibada. Gawaing pagsamba sa Allah. At ang gawaing pagsamba, hindi mo pwedeng ialay, hindi mo pwedeng ibigay maliban lang sa Allah. Anumang ibada, okay? Ay ibadatin, kung anumang ibada, okay, kailangan ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ialay. Ayun. So dito tayo sa Allah sa
ah, tinatawag na isti'adha. Okay? Ang unang-una kanina, isti'ana. Ngayon, isti'adha. Ano ibig sabihin ng isti'adha? Yung, di ba? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billah. Yun ay tinatawag, ang a'udhu billahi minash shaitanir rajim, tinatawag siyang isti'adha. Ano ibig sabihin ng isti'adha? Iwan, nandoon na, malapit na doon. Ay wahsant. Pagpapakupkop kanino? Sa Allah. Pag sinabi mong nagpapakupkop ka, ano yung nauunawaan natin doon kapag sinabing nagpapakupkop ako sa Allah? You are asking for protection. Ikaw ay humihingi ng proteksyon mula sa mga bagay na makakapinsala sa iyo. Okay? At ang isti'adha mga kapatid sa Islam, ay katulad din ng isti'ana. Ito ay ibada. Okay? Ibig sabihin nun, kung nais nating magpakupkup, ay hindi tayo pwedeng magpakupkup sa ibang bagay. Bagkus dapat, kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Hindi ka pwedeng, okay, sino man sabi niya ang magpakupkop sa mga libingan. Halimbawa, sabi mo, may namatay doon na kilalang ako ay nagpapakupkop kay Pulan mula sa mga kasamaan ng ganito. Okay? O kaya sa mga watan, sa mga ribulto, o kaya mga puno, mga bato, okay? O ano paman na mga bagay. So, kapag ginawa yun ng isang tao, siya ay makakagawa ng shirk, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ang mga Arabo noong kapanahon ng Jahiliya, pag sinabing Jahiliya, ano ibig sabihin nun? Panahon ng kamangmangan. Jahiliya. So yung mga Arabo, noong kapanahonan pa ng Jahiliya, ibig sabihin before dumating si Propeta Muhammad, before nang dumating sa kanila yung hidayah, ang kanilang ginagawa, sabi nila, okay, idha nazalu fi makanin min al-ard yaqulu ahaduhum, kapag bumaba sila sa isang lugar, okay, ang sasabihin ng isa sa kanila, a'udhu bi sayyidi hadal wadi. Okay? Sasabihin nila, ako ay nagpapakupkop sa sayyid. Parang sabi mo nagmamay-ari, nagbabantay ng wadi. Ano ibig sabihin ng wadi?